2 milyong piso ang piyansa at malaki ang posibilidad na mahatulan siya ng 10 taon sa kulungan. Ang mga salitang iyon mula kay Attorney De La Cruz ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Leanne. 2 milyon. 10 taon. Ang mga numero ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, parang mga pating na handang sumakmal sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Napakapit siya ng mahigpit sa lailayan ng kanyang bestida. Ang mura nitong tela ay nagusot sa kanyang nanginginig na mga kamay. Pero wala pong ninakaw ang itay ko, attorney, halos pabulong niyang sabi, ang bawat salita ay hirap na lumabas sa kanyang lalamunan. Kilala ninyo po siya. Isang simpleng karpintero lang po ang tatay ko. Hindi po siya marunong gumawa ng masama. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng abogadong nasa katanghalian na ang edad. May awa sa mga mata nito, ngunit mayroon ding pagod. Leanne, iyon din ang paniniwala ko. Ngunit sa mata ng batas, ang ebidensya ang naghahari. At sa ngayon, lahat ng ebidensya, mga peking resibo, mga pirmang ginaya, ay nagtuturo sa kanya bilang pangunahing suspect sa kasong estafa. Naramdaman ni Leanne ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang aircon sa maliit na opisina ng abogado ay tila biglang lumakas, ngunit alam niyang ang ginaw ay nanggagaling sa loob. Mula sa kanyang kinaupuan, tanaw niya ang magulong kalsada ng Maynila sa labas ng bintana, ngunit ang lahat ay malabo, tila isang painting na binuhusan ng tubig. Ang tanging malinaw lang ay ang imahe ng kanyang ama, si Mang Cardo, na nakaupo sa loob ng isang malamig na selda. Ang mga mata nitong laging puno ng init at pagmamahal ay ngayon nababalot ng kalituhan at takot. Pagka-uwi sa kanilang maliit na bahay sa Quezon City, ang bigat sa dibdib ni Leanne ay lalo pang tumindi. Ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama. Nariyan ang paboritong upuan nitong tumba-tumba, ang mga gamit sa pagkarpintero na maayos na nakasalansan sa isang tabi, at ang isang litrato nila sa ibabaw ng maliit na telebisyon, isang masayang kuha noong nakaraang Pasko. Dahan-dahan niyang hinaplos ang litrato. Sa larawang iyon, si Mang Cardo ay nakaakbay sa kanya, ang ngiti nito ay abot tenga. Iyon ang kanyang itay. Isang taong mas gugustuhin pang magtrabaho buong araw sa ilalim ng sikat ng araw, kaysa kumuha ng bagay na hindi kanya. Itay, bumulong siya sa hangin, ilalabas kita dyan. Pangako. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, tumama sa salamin ng picture frame. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para umiyak. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang kumilos. Kinabukasan, pilit na humingiti si Leanne habang nagsisilbi ng kape sa mga customer sa pinagtatrabahuhan niyang cafe. Isang large cappuccino po, ma'am. Enjoy your coffee. Ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa likod ng bawat pag-aalok ng kape at pagtanggap ng bayad, ang isip niya ay lumilipad, nag-iisip ng paraan. Sinubukan na niyang mangutang sa lahat ng kamag-anak at kakilala. Ang naipon niya ay hindi pa umaabot kahit sa 10 bahagi ng piyansa. Habang nagpupunas siya ng mesa, isang lalaking naka-Amerikana ang magalang na tumayo sa kanyang harapan. Matangkad ito, malinis tingnan at may suot na mamahaling relos. Sa unang tingin, alam ni Leanne na hindi ito ordinaryong customer. Miss Leanne Reyes, tanong ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado at propesyonal. Nagtatakang tumango si Leanne. Opo, ako nga po. Sir. My name is David Chua, pagpapakilala nito, inilahad ang isang kamay. I'm the executive assistant of F. Miguel Imperial, the CEO of Imperial Group of Companies. Imperial Group. Narinig na niya ang pangalang iyon. Isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang kumpanya sa buong Pilipinas. Ano naman kaya ang kailangan sa kanya ng isang taong galing doon? May maipaglilingkod po ba ako sa inyo, sir? Tanong niya, pinipilit itago ang kaba. Actually, Miss Reyes, sabi ni David, ang mga mata nito ay seryoso. I'm here because my boss, with Imperial, might be able to help you with your current family problem. Natigilan si Leanne. Paano ninyo nalaman? We have our ways, Miss Reyes. Ang mahalaga, alam namin ang sitwasyon ng iyong ama, si Miss Cardo Reyes. At alam din namin na kailangan mo ng 2 milyong piso para sa piyansa. Ang bawat salita ni David ay tila isang matulis na patalim na lalong sumusugat sa kanyang puso.
Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap ng isang estranghero. N.S. Imperial is willing to provide the full amount for your father's bail, diretsong sabi ni David. In fact, he is willing to provide for all your family's financial needs. But in exchange for one thing. Isang malamig na kaba ang gumapang sa batok ni Leanne. Anong kapalit? Huminga ng malalim si David, tila naghahanda para sa isang mahirap na sasabihin. N.S. Imperial needs a wife. His contractual wife, to be specific. For 1 year. He wants you to marry him. Isang oras ang lumipas, at si Leanne ay nakaupo na sa loob ng isang opisina na mas malaki pa sa buong bahay nila. Mula sa salaming pader, kitang-kita ang buong syudad ng Makati. Ang lahat ay mukhang maliit mula sa itaas. Pakiramdam niya ay lalo siyang lumiit, isang langgam na napadpad sa pugad ng isang agila. Ang pinto ay bumukas at pumasok ang isang lalaking may tindig na puno ng otoridad. Si Miguel Imperial. Mas matangkad ito kaysa kay David at ang presensya nito ay tila nagpapalamig sa buong silid. Ang kanyang mukha ay gwapo sa isang paraan na strikto at halos walang emosyon. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Hindi man lang siya nito tiningnan nang pumasok ito. Dumiretso ito sa kanyang malaking mesa at umupo. Pagkatapos lamang ng ilang sandali, saka nito itinuon ang tingin sa kanya. Isang tingin na tila sinusuri ang isang bagay na binabalak bilhin, hindi isang tao. So, you're Leanne Reyes, sabi ni Miguel, ang boses ay mas malamig pa kaysa sa kanyang mga mata. Tumango lang si Leanne, hindi makapagsalita. I assume David has explained the terms. Patuloy nito, kinuha ang isang folder sa ibabaw ng mesa. This is a simple business transaction. I need the wife to appease the company's board and to fulfill certain clauses in the family's trust fund. You need money to save your father. It's a fair exchange. Binuksan nito ang folder at itinulak sa kanyang harapan. Isang kontrata. You will be in my wife in public. You will live in my house. You will attend corporate and family events with me. You will act the part of a loving wife. In private, we are strangers. No emotional attachments. No personal questions. After 1 year, the contract ends. We will file for an annulment, citing irreconcilable differences. Your father will be free, and you will receive an additional 5 million pesos to start new life. Napatitig si Leanne sa kontrata. Ang mga salita ay lumalangway sa kanyang paningin. Asawa. Kontrata. 5 milyon. 1 taon. Bakit ako? Sa wakas ay nagawa niyang itanong, ang boses ay nanginginig. Isang bahagyang ngisi na walang anumang saya, ang sumilay sa labi ni Miguel. Because you are perfect for the role, Miss Reyes. You are desperate. You have no connections, no power. You will not cause any trouble. You will be manageable. Ang salitang manageable ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Para sa kanya, hindi siya isang tao. Isa lamang siyang solusyon sa isang problema. Isang kasangkapan. Kinuha ni Miguel ang isang mamahaling fountain pen at inilapag sa ibabaw ng kontrata. The decision is yours. Sign it, and your father could be home tomorrow. Walk away, and he will rot in jail for the next 10 years. Naiwan si Leanne na nakatitig sa kontrata. Ang itim na tinta ng panulat ay tila ng aakit, nangangako ng kalayaan para sa kanyang ama. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling kalayaan. Ang kanyang dangal. Naisip niya ang mukha ng kanyang itay. Ang mga kamay nitong magaspang dahil sa trabaho, pero laging malambing kapag hinahaplos ang kanyang buhok. Ang mga pangaral nito tungkol sa pagiging tapat at pagkakaroon ng integridad. Patawarin mo ako, itay, naisip niya, habang ang mga luha ay nagsimulang mamuo muli sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, kinuha niya ang panulat. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila bigat ng buong mundo. Sa isang huling, desperadong hininga, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Isang mainit na patak ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. At pagkatapos, sa nanginginig na kamay, inilapat niya ang dulo ng panulat sa papel at isinulat ang kanyang pangalan. Leanne Reyes. Sa bawat kurba ng kanyang pirma,
pakiramdam niya ay hindi lang pangalan ang kanyang isinusulat. Isinusulat niya ang kanyang kapalaran. Ibinenta niya ang kanyang kaluluwa. Para kay Miguel Imperial, ang lahat ng bagay sa mundo ay may katumbas na halaga. Ang oras ay pera. Ang tiwala ay isang liability. At ang pag-ibig, iyon ang pinakamapanganib na puhunan sa lahat. Kaya naman, habang nakatitig siya sa pirma ni Leon Reyes sa kontratang nasa ibabaw ng kanyang mesa, wala siyang naramdamang kahit anong pananabik o konsensya. Ang nakita niya lang ay isang malinis na transaksyon. Isang problema na nabigyan ng solusyon. Sigurado ka ba talaga rito, Miguel? Tanong ni David Chua, ang tanging kaibigan at assistant na pinagkakatiwalaan niya. Nakatayo ito sa harap ng mesa, ang mukha ay bahid ng pag-aalala. It's a sound business decision, David, sagot ni Miguel, hindi inaalis ang tingin sa papel. The board wants stability. A married sissy provides that image. This contract gives me exactly that, without the unnecessary complications of a real relationship. Pero tao siya, Miguel. Hindi siya isang stock option na pwede mong bilhin, giit ni David. Sa wakas ay itinaas ni Miguel ang kanyang paningin, at ang lamig nito ay sapat na para patigilin ang anumang argumento. She is a variable I can control. Tinanggap niya ang alok. Pumirma siya. Pareho naming nakuha ang gusto namin. That's the end of the story. Ngunit nang ihatid niya si Leon sa kanyang mansyon sa Forbes Park, naramdaman ni Miguel ang isang bagay na hindi niya inaasahan, pagkainis. Hindi dahil sa presensya ng dalaga, kundi dahil sa katahimikan nito. Mula sa pag-alis nila sa opisina hanggang sa pagpasok sa malaking gate ng kanyang bahay, wala itong imik. Ang mga mata nito ay nakatuon lang sa labas ng bintana ng kanyang mamahaling sasakyan, tila mas pinipili pang tingnan ang traffic kaysa sa kanya. This will be your room, sabi ni Miguel, itinuturo ang isang pinto sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Malaki ang kwarto, may sariling banyo at balkonahe. Sapat na para hindi niya maramdaman ang presensya nito. Sumunod si Leon sa loob, hila-hila ang nag-iisa niyang maletang mukhang luma na. Tiningnan nito ang paligid, ang malambot na carpet, ang king-sized bed, ang malaking aparador na may ekspresyong blanko. Walang pagkamangha, walang tuwa. Tila ba isa lamang itong bisita sa isang museong ayaw naman talaga niyang puntahan. There are rules, sabi ni Miguel, ang boses ay matigas at formal. First, what happens in this house, stays in this house. Second, we will act as a convincing married couple in public. You will smile, you will hold my hand when tell you to, and you will address me properly. Third, and most importantly, we do not interfere in each other's personal lives. This room is your space. The rest of the house is mine. Am I clear? Inaasahan niyang makikita ang takot o pagsuko sa mga mata nito. Ngunit sa halip, dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Ang mga mata nito, kahit bahagyang namumugto, ay may kakaibang kislap ng katatagan. Yes, sir, sagot nito. Isang simpleng sagot, ngunit sa paraan ng pagkakasabi nito, naramdaman ni Miguel na hindi ito isang babaeng basta-basta na lang susunod na parang tupa. May kung anong bakal sa likod ng malumanay nitong anyo. At iyon ang lalong nagpainis sa kanya. Ang kanilang unang hapunan ay isang perpektong halimbawa ng kanilang kasunduan, malamig at tahimik. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng isang mahabang mesa na gawa sa mahogany na pinaglilingkuran ng mga katulong na gumagalaw na parang mga anino. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato. Sa kalagitnaan ng hapunan, habang inaabot ni Leon ang pitsel ng tubig, aksidente itong sumabit sa kanyang kamay at nahulog sa sahig. Isang malakas na blag ang umalinggaw-ngaw, kasunod ng tunog ng nababasag na babasagin. Agad na nagsilapitan ang mga katulong. Naku, ma'am, ayos lang po kayo. Napayuko si Leon, ang mukha ay namula sa hiya. Sorry po. Hindi ko sinasadya. Otomatikong tumayo si Miguel, handa nang magalit. Isa iyon sa mga mamahaling plato na minana pa niya. Ngunit nang makita niya si Leon na nanginginig habang pinupulot ang mga bubog, bigla siyang natigilan. Isang imahe ang pumasok sa kanyang isip, isang alaala ng kanyang ina, tumatawa sa kusina habang sinasabing, hayaan mo na yan, anak. Mga gamit lang yan, napapalitan. Ang mahalaga ay hindi ka nasugatan. Ang alaala ay kasing bilis ng isang kisap mata,
Ngunit sapat na iyon para mag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Just leave it, utos niya sa mga katulong, ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang intensyon. Bumalik na kayo sa ginagawa ninyo. Tumingin siya kay Layane. And you, just finish your food. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kanyang upuan, ang isip ay bahagyang naguguluhan. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may isang bagay na nakasira sa perpektong kontrol na mayroon siya sa kanyang emosyon. Gabi. Pilit na iwinaksi ni Miguel ang lahat ng nangyari. Isa lang itong araw. Isang araw sa loob ng 365 na araw ng kontrata. Ngunit habang papunta siya sa kanyang study, narinig niya ang isang boses mula sa silid ni Layane. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Dahil sa isang impulsong hindi niya maintindihan, huminto siya para makinig. Opo, tita, okay lang po ako, sabi ni Layane sa kausap sa cellphone. Nasa probinsya po ako ngayon. Opo, may trabaho po akong nakuha sa isang resort. Malaki po ang sweldo kaya makakatulong ako kay Itay. Huwag na po kayong mag-alala. Narinig ni Miguel ang pilit na saya sa boses nito. Ang bawat salita ay isang kasinungalingan, binuo para pakalmahin kung sino man ang kausap nito. Naramdaman niya ulit ang pamilyar na pagkainis. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang dahilan. Naiinis siya sa pekeng saya sa boses nito. Naiinis siya sa bigat ng kalungkutan na nararamdaman niya sa kabila ng mga kasinungalingan nito. This is the complication, sabi niya sa sarili. Isang emosyonal na bagahe na wala sa usapan nila. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Ang imahe ni Lian na nakayuko habang pinupulot ang mga bubog, at ang tunog ng boses nitong nagsisinungaling sa telepono, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Bumangon siya mula sa kama at lumabas sa kanyang balkonahe para magpahangin. Mula sa itaas, tanaw niya ang malawak na hardin at ang asul na tubig ng swimming pool na nagliliwanag sa ilalim ng buwan. At doon, sa gilid ng pool, nakaupo ang isang figura. Si Layane. Nakaupo ito sa gilid, ang mga paa ay nakababad sa tubig. Nakayakap ito sa sarili nitong mga tuhod, ang ulo ay nakasubsob dito. Kahit mula sa malayo, alam ni Miguel na umiiyak ito. Walang tunog, isang tahimik na pagtangis na tila mas mabigat pa kaysa sa isang malakas na hagulgol. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, hindi niya nakita si Miss Reyes, ang babae sa kontrata, ang T-variable na kaya niyang kontrolin. Ang nakita niya ay isang babaeng nasasaktan, nag-iisa sa gitna ng isang malawak at estrangherong lugar, dala-dala ang bigat ng isang desisyong kailangan niyang gawin. Naramdaman ni Miguel ang isang pamilyar na pader na unti-unting gumuguho sa loob niya. Nais niyang tumalikod, pumasok sa loob at kalimutan ang kanyang nakita. Iyon ang lohikal na gawin. Iyon ang nasa kontrata. Ngunit hindi niya magawa. Nanatili siyang nakatayo roon, nakatago sa dilim ng kanyang balkonahe, isang hindi nakikitang saksi sa kalungkutan ng babaeng pinakasalan niya sa papel. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng ito, naramdaman ni Miguel ang isang bagay na mas malalim kaysa sa pagkainis. Isang pag-aalinlangan. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas sa isang ritmo na parehong nakakabingi at nakakainip. Para kay Layane, ang bawat araw sa mansyon ng mga imperial ay pare-pareho. Gigising siya sa isang silid na napakaganda, ngunit walang init, kakain ng almusal sa isang mahabang mesa nang hindi man lang nakikita si Miguel, at gugugulin ang maghapon sa panonood ng telebisyon o pagbabasa ng mga librong nasa maliit na library ng bahay. Para siyang isang mamahaling ibon na ikinulong sa isang gintong haula. Malaya siyang lumipad sa loob, ngunit hindi kailanman sa labas. Sinubukan niyang panatilihin ang distansya, gaya ng napag-usapan. Isang kasunduan. Isang transaksyon. Iyon lang dapat ang turingan nila sa isa't isa. Ngunit ang puso ay may sariling isip, at ang pader na pinilit niyang itayo sa paligid nito ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak sa mga paraang hindi niya inaasahan. Nagsimula ito isang umaga nang magising siyang masama ang pakiramdam. Ang ulo niya ay mabigat at ang lalamunan niya ay magaspang. Sinubukan niyang huwag itong ipahalata, ayaw niyang maging abala. Ngunit napansin ng isa sa mga kasambahay, si Manang Elsa, ang kanyang pamumutla. Ma'am Layane, may lagnat po yata kayo, sabi nito, hinahawakan ang kanyang noo. Hindi, Manang. Okay lang ako. Napagod lang siguro pagsisinungaling niya.
Ngunit pagkalipas ng isang oras, habang nakahiga siya sa kama, kumatok si Manang Elsa sa kanyang pinto. May dala itong isang tray. Sa ibabaw nito ay isang mangkok ng mainit na lugaw, gamot at isang baso ng tubig. Pinabibigay po ni Sir Miguel, sabi ni Manang Elsa na may kasamang tipid ng ngiti. Sabi po niya, bawal daw po kayong magkasakit. Masisira daw po ang plano. Napatitig sila yan sa tray. Ang mga salitang iyon, masisira ang plano, ay kasing lamig ng dati. Ngunit ang aksyon ay iba. Ang isang mangkok ng lugaw ay hindi bahagi ng kontrata. Napahawak siya sa mainit na mangkok, at isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib, isang init na walang kinalaman sa kanyang lagnat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya isang multo sa bahay na iyon. Nang gumaling siya, nagsimula siyang maghanap ng paraan upang labanan ang pagkabagot. Sa likod ng mansyon, natuklasan niya ang isang hardin ng mga rosas na tila bahagyang napabayaan. May mga damo na tumutubo sa paligid at ang ilang mga bulaklak ay nalalanta na. Doon niya natagpuan ang isang bagong layunin. Tuwing hapon, lumalabas siya para magbunot ng damo, magdilig at alisin ang mga tuyong dahon. Sa pag-aalaga sa mga rosas, naramdaman niya ang isang piraso ng kanyang dating sarili na bumabalik. Isang hapon, habang abala siya sa pagpuputol ng mga luma at tuyong sanga, isang anino ang tumabon sa kanya. Nang lumingon siya, nakatayo roon si Miguel, suot ang kanyang pang-opisina na damit ngunit wala na itong coat. Natigilan si Leanne, ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Nahuli siya. Inaasahan niyang magagalit ito dahil pinapakialaman niya ang hardin. Ngunit hindi ito nagsalita. Sa halip, ang mga mata nito ay lumipat mula sa kanya patungo sa mga rosas. Sa isang saglit, nakita ni Leanne ang paglambot ng panga nito, at ang lamig sa mga mata nito ay tila nabawasan ng 1 grado. "Thy mother planted these," sabi ni Miguel sa mahinang boses, halos pabulong. Tumingin ito sa isang partikular na bush ng mga puting rosas. These white ones were her favorite. She said they reminded her of new beginnings. Pagkatapos noon ay tumalikod na ito at pumasok sa loob ng bahay. Iniwan si Leanne na nakatayo roon tulala. Iyon na yata ang pinakamahabang sinabi nito sa kanya na hindi tungkol sa kanilang kasunduan. At sa mga salitang iyon, ipinakita nito ang isang maliit na piraso ng kanyang sarili, isang bitak sa matigas na pader na nakapalibot sa kanya. Hinaplos ni Leanne ang isang talulot ng puting rosas, at sa pagkakataong iyon, ang lalaking kilala niya bilang T.S. Imperial, ay biglang nagkaroon ng pangalan, Miguel. Ang pinakamalaking pagsubok sa kanilang pikasal ay dumating 1 linggo pagkatapos noon. May isang malaking corporate gala ang Imperial Group at bilang iasawa, tinangsi, kailangan niyang dumalo. You will wear the dress that will be sent to your room. You will stay easy is by side. Just smile and don't say much, utos ni Miguel noong umagang iyon. Ang damit ay isang simpleng navy blue na gaon. Maganda ito, ngunit habang suot niya ito at nakatingin sa salamin, pakiramdam niya ay isa siyang impostor. Ang gala ay ginanap sa isang grand ballroom ng isang 5-star hotel. Ang lahat ay kumikinang, mga chandelier, alahas, at mga peking iti. Hinawakan ni Miguel ang kanyang siko, at ang init ng kamay nito sa kanyang balat ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. At ang init ng kamay nito sa kanyang balat ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Pilit niyang iwinaksi ang pakiramdam. Bahagi ito ng pag-arte, paalala niya sa sarili. Isa lamang itong palabas. The wife, Leanne, pakilala ni Miguel sa bawat business partner at matataas na opisyal na bumabati sa kanila. Ang mga salitang the wife ay paulit-ulit na binibigkas nito sa isang tono na formal at halos walang emosyon, ngunit sa tuwing naririnig ito ni Leanne, may kung anong tumutusok sa kanyang puso. Isang halo ng kirot dahil sa kasinungalingan at isang kakatuwang kilig na hindi niya dapat maramdaman. Mumiti siya, tumango at nakipagkamay hanggang sa mamitig ang kanyang pisngi at kamay. Pakiramdam niya ay isa siyang manika na kinokontrol ni Miguel, pinapagalaw kung kailan kailangan. Sa gitna ng pag-ikot, isang matabang lalaki na may malakas na amoy ng alak ang lumapit sa kanila. Si Amy Tan, isa sa mga investor ng kumpanya. Miguel, Yevay boy. Finally, I get to meet the mysterious Imperial. Sabi nito, ang mga mata ay sinusuri si Leanne mula ulo hanggang paa sa paraang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso sa kaba.
You are more beautiful than the rumors say. Napakaswerte mo, Miguel. Saan mo tinatago ang ganitong klaseng yaman? Bago pa man makasagot si Miguel, inilapit ni Amy Tan ang mukha nito kay Leanne. Tell me, Jim Res Imperial, anong sikreto at nabihag mo ang puso ng pinakamatigas na siyi sa buong Pilipinas? Naramdaman ni Leanne ang paghigpit ng hawak ni Miguel sa kanyang siko. Ito ay isang babala. Ngunit bago pa man siya makahanap ng isasagot, naramdaman niya. Naramdaman niya ang kamay ni Amy Tan na gumapang mula sa kanyang siko patungo sa kanyang likod. Isang kilos na masyadong pamilyar, masyadong mababa para sa isang simpleng pagbati. Nanigas si Leanne sa kanyang kinatatayuan. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng hindi maitagong pagkatakot. Gusto niyang umatras, pero ang mga paa niya ay tila napako sa sahig. Ito ang mundong hindi niya kilala at hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang sarili. Ngunit bago pa man tuluyang dumapo ang kamay ng lalaki sa kanyang baywang, isang kamay ang mabilis na pumigil dito. Bumagsak ang kamay ni Miguel sa braso ni Amy Tan, at kahit walang nakakakita, alam ni Leanne na ang hawak nito ay parang bakal. Ang ngiti sa labi ni Miguel ay hindi nagbago, ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab sa isang malamig na apoy. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Amy Tan ay humigpit. Amy Tan, sabi ni Miguel, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na hindi maikakaila. The wife is a bit traditional. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng atensyon. I would appreciate it if you showed her the respect she deserves. Ang pagbabago sa mukha ni Amy Tan ay mabilis. Ang malisyosong ngiti ay napalitan ng pagkabigla, at pagkatapos ay ng bahagyang takot nang maramdaman nito ang tila bakal na pagkakahawak ni Miguel. Pilit nitong binawi ang kanyang braso, ngunit hindi ito makawala. Oh, of course. Apologies, Miguel. Res Imperial, sabi nito, pilit na tumatawa para itago ang pagkahiya. I meant no disrespect. I got carried away. Binitawan ni Miguel ang braso ng investor. Kaagad namang nagpaalam si Amy Tan at mabilis na lumayo, tila isang asong napagalitan. Nang sila na lang ulit ang naiwan, bumitaw si Leanne ng isang hiningang hindi niya namalayang pinipigil niya pala. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Tumingala siya kay Miguel, ang mga mata ay puno ng pagkalito. Salamat, halos pabulong niyang sabi. Tumingin si Miguel sa kanya, ang pader ng yelo ay muling bumalik sa kanyang mga mata, na para bang ang nangyari ilang segundo lang ang nakalipas ay hindi naganap. He is an important investor. Creating a scene would be bad for the company, sabi niya, isang formal na paliwanag. Ngunit para kay Leanne, ang dahilan ay parang isang manipis na tabing lamang. Ang proteksyong naramdaman niya ay masyadong totoo, masyadong personal, para maging isang simpleng business decision lang. Sa sandaling iyon, sa gitna ng maingay na ballroom, may isang bagay na nagbago sa pagitan nila. Isang hindi nakikitang linya ang kanilang tinawid. Hindi na lang sila dalawang taong may kontrata. Sa isang maikling saglit, naramdaman niya na para talaga siyang asawa nito. At ang katotohanan iyon ay mas nakakatakot kaysa sa kahit anong tingin ni Amy Tan. Habang pinoproseso pa niya ang lahat, isang boses ng babae ang pumutol sa katahimikan sa pagitan nila. Isang boses na matamis pakinggan, ngunit may talim na parang lason. Miguel, darling. Pareho silang napalingon. Isang babaeng napakaganda, balot sa isang kumikinang na pulang bestida na tila sumisigaw ng kayamanan at kumpiyansa, ang dahan-dahang naglalakad palapit sa kanila. Ang bawat hakbang nito ay puno ng layunin. Naramdaman ni Leanne ang agarang pagbabago sa katawan ni Miguel sa tabi niya. Nanigas ito at ang anumang bakas ng init na naramdaman niya kanina ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang pader na mas matibay pa kaysa dati. Ang babae ay huminto sa kanilang harapan. Ang mga mata nito, na kasing talim ng mga diamante, ay hindi tumingin kay Miguel. Sa halip, sinuri nito si Leanne mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pangmamaliit. Isang tingin na tila sinasabing, ito lang ba? Pagkatapos ng ilang segundong nakakainsulto, ibinaling nito ang tingin kay Miguel, isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa perpekto nitong pulang mga labi. You didn't tell me you found a replacement, sabi nito, ang bawat salita ay maingat na pinili upang maghatid ng pinakamalalim na saksak ng insulto, habang ang mga mata nito ay hindi umaalis sa pagkakatitig kay Leanne.
Para kay Miguel Imperial, ang pagpuproseso ng emosyon ay parang pag-aanalisa ng isang business report. Kailangan itong suriin ng walang pagkiling, alamin ang sanhi, at gawa ng paraan para makontrol ang resulta. Ngunit sa pagdating ni Isabela Sandoval, lahat ng kanyang pinag-aralang kontrol at lohika ay gumuho na parang isang bahay na gawa sa baraha. Ang pangalan ni Isabela ay hindi lang isang pangalan. Isa itong sumpa. Isang paalala ng pinakamalaking pagkakamali at pinakamasakit na kataksilan sa buhay niya. At nang marinig niya ang boses nito, ang pamilyar na tamis na maihalong lason, isang primal na galit ang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang sistema. Ngunit ang galit na iyon ay mabilis na nahaluan ng isa pang emosyon, isang emosyon na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan, ang pagnanais na magprotekta. Nang makita niya ang mga mata ni Isabela na sinusuri si Layan, na para bang isa itong basura, otomatikong nanigas ang kanyang katawan. Hindi para protektahan ang kanyang sarili, kundi para maging isang pader sa pagitan ng dalawang babae. "We're leaving," sabi niya, hindi inaalis ang tingin kay Isabela, ngunit ang kamay ay humigpit sa siko ni Leanne. Hindi iyon isang pakiusap. Isa iyong utos. Hinila niya si Layan palayo, hindi pinapansin ang mapanuksong ngiti ni Isabela na sumusunod sa kanila. Ang bawat hakbang niya palayo sa ballroom ay isang hakbang palayo sa isang multo, ngunit alam niyang ang multong iyon ay hindi basta-basta maglalaho. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa kahit anong sigaw. Ang mga kamay ni Miguel ay nakakuyom sa manibela, ang mga ugat sa kanyang braso ay bakat na bakat. Ramdam niya ang mga mata ni Lian sa kanya, puno ng mga tanong na alam niyang wala siyang karapatang sagutin. Ngunit kailangan niya. Pagdating sa mansyon, si Layani ang unang bumasag sa katahimikan. "Sino siya, Miguel?" tanong nito, nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Ang boses nito ay mahinahon ngunit matatag. Hindi na nito ginamit ang "sir." "It's none of your business," mabilis niyang sagot, isang depensang otomatiko. Tinalikuran niya ito, handa nang umakyat sa kanyang study para itago ang sarili. "Kung kasama sa trabaho ko bilang asawa mo ang harapin ang mga taong tulad niya, karapatan kong malaman," sabi ni Liane, hindi natitinag. "Karapatan kong malaman kung sino ang multo na nagpapakita sa mga mata mo sa tuwing naririyan siya." Natigilan si Miguel sa hagdan. "Multo." Ang salitang iyon ay tumama sa kanya. Humarap siya rito, ang pagkainis ay naghahalo sa isang pagod na hindi niya maipaliwanag. Sa unang pagkakataon, sinira niya ang sarili niyang patakaran. She was eBay fiance, pag-amin niya, ang mga salita ay tila mailason habang lumalabas sa kanyang bibig. "And she betrayed me. In the worst way possible." Lumakad siya palapit sa malaking bintana na nakatanaw sa madilim na hardin. Hindi niya kayang tingnan si Layan habang binubuksan ang isang sugat na hindi pa kailanman naghilom. "She used me. She conspired with SB's biggest business rival." Ibinigay niya ang mga sikreto ng kumpanya. Halos malugi ang Imperial Group. At ang lahat ng iyon ginawa niya para sa pera at kapangyarihan. Hindi niya ikinuwento ang pinakamasakit na bahagi, ang epekto nito sa kalusugan ng kanyang ina, na nooy may malubhang sakit sa puso. Iyon ay isang bigat na siya lang ang kayang buhatin. Inaasahan niya ang awa o paghuhusga mula kay Liane. Ngunit wala siyang narinig. Nang sa wakas ay lumingon siya, nakita niya itong nakatayo roon, ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi niya inaasahan, pag-unawa. "I'm sorry," sabi nito sa mahinang boses. Dalawang simpleng salita. Ngunit sa bibig ni Liane, ang mga salitang iyon ay may bigat. Walang halong drama, walang pagkukunwari. Isang purong pagdama sa sakit na nararamdaman niya. Ang simpleng pag-unawang iyon ang tuluyang gumiba sa kanyang mga pader. Sa isang iglap, ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Tiningnan niya si Layan, hindi bilang si Miss Reyes, hindi bilang ang babae sa kontrata, kundi bilang isang taong nakakita sa isang piraso ng kanyang basag na kaluluwa at hindi tumakbo palayo. Hindi niya namalayan ang sarili niyang paghakbang palapit dito. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi nito. Ang kanyang hinlalaki ay sinusundan ang landas ng isang luha na hindi pa pala nito pinupunasan. Ang balat nito ay malambot at mainit. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, isang halo ng pagkalito at pag-asa. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha. Ang mundo ay tila huminto.
Ang tanging naririnig na lang niya ay ang pintig ng sarili niyang puso. Malapit na. 1 pulgada na lang. Ngunit bago maglapat ang kanilang mga labi, isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanya. Ang takot sa kahinaan. Ang takot na maulit ang nakaraan. Bigla siyang umatras na parabang napaso. "This was a mistake," sabi niya, ang boses ay magaspang. Tinalikuran niya ulit ito. "Forget this happened. Remember the rules." Mabilis siyang umakyat sa hagdan, iniwan si Leanne na nakatayong mag-isa sa gitna ng sala, mas lito pa kaysa dati. Ikinulong ni Miguel ang sarili sa kanyang study, ang likod ay nakasandal sa nakasaradong pinto, ang puso ay kumakarera. Galit siya kay Isabela. Ngunit mas galit siya sa sarili niya dahil sa isang saglit na kahinaan. Ilang araw ang lumipas sa isang mahirap na katahimikan. Pilit silang nag-iiwasan. Si Miguel ay ibinuhos ang sarili sa trabaho, umaalis ng maaga at umuuwi ng gabi na. Ngunit kahit anong gawin niya, ang pakiramdam ng balat ni Leanne sa kanyang mga daliri at ang tingin sa mga mata nito ay hindi maalis sa kanyang isipan. Isang hapon, pumasok si David sa kanyang opisina na may dalang isang maliit na folder. Ang mukha nito ay seryoso. "Sir, I think you should know," sabi ni David, inilapag ang folder sa mesa. "May nagbigay sa akin ng impormasyon." Nakita si Imre Sandoval na kausap si Imre Imperial sa isang cafe malapit sa dati niyang tinitirhan. Napatigil si Miguel sa pagbabasa ng dokumento. Itinaas niya ang kanyang tingin. Isang masamang premonisyon ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay isang litrato, isang kuha mula sa malayo. Nakaupo si Isabela at Leanne sa isang mesa. At sa ibabaw ng mesa, may iniabot si Isabela kay Leanne. Isang bagay na maliit. Isang business card o isang kapirasong papel. At sa sandaling iyon, ang huling piraso ng puzzle ay nahulog sa lugar. Ito ang laro ni Isabela. Hindi siya ang target. Hindi lang siya. Biglang tumunog ang cellphone ni Miguel. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang maikling pangungusap, ngunit sapat na iyon para magyelo ang dugo sa kanyang mga ugat. "Tinanong mo ba ang asawa mo kung kumusta ang tatay niya? Baka may alam ako tungkol dyan." Napatingin si Miguel sa bintana, ngunit hindi ang syudad ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay isang sapot ng gagamba na maingat na inilatag ni Isabela. At sa gitna ng sapot na iyon, walang kamalay-malay na nakatayo si Leanne. At siya, si Miguel Imperial, ang naglagay sa kanya roon. Ang mga salita ni Isabela ay parang laso na dahan-dahang gumagapang sa ugat ni Leanne. Sa loob ng ilang araw, sinubukan niyang kalimutan iyon. Sinabi niya sa sarili na si Isabela ay isang desperadang babae na gustong manira, isang multo ng nakaraan na dapat huwag pansinin. Ngunit ang mga salita, SSDC Imperial Aden, Anton SACDC, ay bumabalik sa kanya sa mga sandaling hindi niya inaasahan, lalo na kapag naaalala niya ang biglaang pag-atras ni Miguel noong gabing iyon. Ang pag-asang nagsimulang sumibol sa kanyang puso ay ngayon ihinaluan ng isang matinding pagdududa. Isang pagdududang kailangan niyang puksain, o hahayaan niya itong unti-unting kainin ang kanyang buong pagkatao. Hawak ang kapirasong papel na may pangalan ng law firm na ibinigay ni Isabela, nagdesisyon si Leanne. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Mayroon siyang isang kaibigan mula sa kolehiyo, si Marco, na nagtatrabaho ngayon bilang isang paralegal sa isang maliit na law office sa Ortigas. Siya lang ang naiisip niyang maaaring makatulong sa kanya nang walang masyadong tanong. "Marco." Si Leanne ito, sabi niya sa telepono, ang boses ay bahagyang nanginginig. "Leanne, napatawag ka? Kumusta? Masayang bati nito sa kabilang linya. "Okay lang naman ako." Medyo busy pagsisinungaling niya. "Marco, maihihilingin sana akong pabor." Isang malaking pabor. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang malaman kung sino ang may-ari ng law firm at kung mayroon itong koneksyon sa ibang mas malalaking kumpanya. Hindi na siya nagbigay ng maraming detalye. Naramdaman ni Marco ang bigat sa boses niya at hindi na ito nag-usisa pa. "CJ, Leanne. Susubukan kong tingnan. I-text mo sa akin ang pangalan. Tatawagan kita kapag may nalaman na ako, pangako nito."
Pagkatapos ng tawag, ang bawat tunog ng kanyang cellphone ay nagpapakaba sa kanya. Ang bawat minuto ng paghihintay ay tila isang oras. Para maibsan ang kanyang pag-aalala, nagpasya siyang gawin ang ikalawang bahagi ng payo ni Isabella, ang bisitahin ang kanyang ama. Ang amoy ng bilangguan, isang pinaghalong amoy ng disinfectant, pawis, at kawalan ng pag-asa, ay sumalubong kay Eliane. Umupo siya sa harap ng isang makapal na salamin, naghihintay. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita niya ang kanyang ama na papalapit, suot ang kulay kahel na uniforme ng mga preso. Mas pumayat si Mang Cardo. Ang dating masayahin nitong mga mata ay ngayoy malalim at pagod. Ngunit nang makita siya nito, isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Anak, sabi ni Mang Cardo, inilapat ang palad sa salamin. Inilapat din ni Eliane ang sarili niyang palad sa kabilang panig, na para bang sa ganoong paraan ay mararamdaman nila ang isa't isa. Kumusta po kayo, Tay? Tanong ni Eliane, pinipigilan ang mga luha. Huwag mo akong alalahanin dito. Ang mahalaga, ligtas ka, sabi nito. Kumusta ang trabaho mo sa probinsya? Ang tanong ay parang isang sampal. Ang bawat kasinungalingang binitiwan niya ay lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Tay, may itatanong po ako, sabi niya, inilabas ang isang panyo kung saan niya isinulat ang pangalan ng law firm. Itinapat niya ito sa salamin. Pamilyar po ba sa inyo ang pangalan na to? Napakunot ang noo ni Mang Cardo habang binabasa ang nakasulat. Sa una ay wala itong reaksyon. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, nakita ni Eliane ang dahan-dahang pagbabago sa mukha nito. Ang kulay ay tila nawala mula rito. Ang mga mata nito ay nanlaki sa isang pagkilala na may kasamang takot. Tumingin ito sa paligid na para bang may nakikinig. Saan-saan mo nakuha ang pangalan na iyan, anak? Tanong ni Mang Cardo. Ang boses ay naging isang takot na bulong. Ang reaksyon ng kanyang ama ay sapat na. Isang malakas na dagundong ng kaba ang tumama sa dibdib ni Eliane. Ang laso ni Isabella ay hindi na lang isang duda. Nagsisimula na itong maging isang nakakatakot na katotohanan. Pagka-uwi niya sa mansyon, pakiramdam niya ay isa siyang estranghero. Ang bawat magandang vase, bawat mamahaling painting sa pader, ay tila nangungutya sa kanya. Umakyat siya sa kanyang silid at niyakap ang kanyang mga tuhod, hinahayaan ang takot na lamunin siya. Maya-maya pa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang email. Mula kay Marco. Ang subject, info na hiningi mo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang email. Ang puso niya ay kumakarera na parang isang kabayong gustong makawala sa kulungan. Eliane. Medyo mahirap hanapin kasi hindi directly nakapangalan, pero nakuha ko na. Ang law firm na tinatanong mo ay isang key subsidiary legal counsel. Sa madaling salita, isa sila sa mga in-house na legal team ng isang mas malaking korporasyon. Naka-attach dito ang corporate structure nila. Ingat ka. Marco. Nanginginig niyang pinindot ang attachment. Isang corporate chart ang lumabas sa screen. Sinundan ng kanyang mga mata ang mga linya, mula sa pangalan ng maliit na law firm, pataas, pataas, hanggang sa marating nito ang pinakatuktok. Sa tuktok ng chart, nakasulat sa malalaki at matatapang na letra, ay dalawang salita na gumiba sa kanyang buong mundo. Imperial Group Companies. Binitawan niya ang cellphone na parabang napaso. Ang aparato ay nahulog sa malambot na carpet ng walang tunog. Ngunit sa isip ni Eliane, ang katahimikan ay nabasag ng isang nakabibinging pagsabog. Ang Imperial Group. Ang kumpanya ni Miguel. Ang kumpanya ng asawa niya. Sila ang nagpakulong sa kanyang ama. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang lahat. Ang alok ni Miguel. Ang pagiging demanageable niya. Ang pagtatanggol nito sa kanya sa party. Ang halos maglapat nilang mga labi. Ang lugaw noong may sakit siya. Ang lahat ng iyon kasinungalingan. Hindi iyon kabaitan. Hindi iyon awa. Isa iyong plano. Isang masalimuot na plano para itago ang kanilang kasalanan. Kinuha siya nito hindi lang dahil desperado siya, kundi dahil siya ang anak ng taong sinira nila ang buhay. Ito ang perpektong paraan para patahimikin ang pamilya ng biktima. Isang kasal. Isang kontrata. Isang pagbili sa kanyang katahimikan. Isang matinding pagkahilo ang naramdaman niya. Nasusuka siya.
Ang kilig na naramdaman niya ay napalitan ng pandidiri. Ang pag-asa ay naging abo. Tumayo siya at tumakbo papasok sa banyo, at doon ay inilabas niya ang lahat ng laman ng kanyang sikmura, ngunit ang pakiramdam ng dumi at kataksilan ay hindi nawala. Nang gabing iyon, hindi siya kumain. Hindi siya lumabas ng kwarto. Hinintay niya si Miguel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang babaeng natatakot at nalilito. Ang nasaktan na si Leanne ay namatay noong hapong iyon. Ang pumalit sa kanya ay isang babaeng puno ng isang malamig at matigas na galit. Narinig niya ang pagdating ng sasakyan ni Miguel. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Hinintay niya. Ilang sandali pa, narinig niya ang mga yapak nito sa hagdan, papalapit sa kanyang silid. Kumatok ito. Leanne, are you okay? Manang Elsa said you didn't eat dinner. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo si Miguel doon, ang mukha ay bahid ng pagod at pag-aalala. Isang magaling na aktor, isip ni Leanne. Inilihim niya ang galit sa kanyang mga mata at pinalitan ito ng isang blankong ekspresyon. Bumaba siya ng hagdan at sumunod si Miguel, nagtataka. Pinatay niya ang lahat ng ilaw sa sala maliban sa isang maliit na table lamp. Sa dilim, ang kanilang anino ay humaba, nagmistulang mga halimaw. Hinayaan niyang mahulog sa coffee table ang mga papel na ipinrint niya mula sa email ni Marco. Ang puti ng papel ay tila kumikinang sa dilim. Humarap siya kay Miguel, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng sala, nalilito sa kanyang mga ikinikilos. May kinalaman ka ba rito, Miguel? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pinipigilang galit. Ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng puot. Ibinato niya ang mga papel sa ibabaw ng mesa. Napatingin si Miguel sa mga dokumento at pagkatapos ay sa kanya. Ang pagpapakasal sa akin. Patuloy ni Leanne, ang bawat salita ay may diin, bawat salita ay isang akusasyon. Awa ba to o bahagi ng plano para pagtakpan ang kasalanan ninyo? Ang mga salita ni Leanne ay tumama kay Miguel na mailakas ng isang rumaragasang tren. Ang bawat salita ay isang akusasyon, at ang bawat akusasyon ay isang patalim na direktang tumusok sa kanyang puso. Tinitigan niya ang mga papel sa mesa, isang corporate chart na malinaw na nag-ugnay sa kanyang kumpanya sa kaso ng ama ni Leanne. At pagkatapos, tiningnan niya ang mga mata ni Leanne, mga matang dati puno ng pag-asa, ngayon nag-aapoy sa galit at pagkasuklam. Sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. Ito ang laro ni Isabela. Ito ang kanyang master plan. Hindi lang siya siniraan nito, ginawa siya nitong isang halimao sa paningin ng nag-iisang taong nagsisimula ng maging mahalaga sa kanya. Leanne, listen to me, sabi niya, inilagay ang lahat ng sinseridad na kaya niyang tipunin sa kanyang boses. This is not what it looks like. Wala akong alam dito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Leanne. Isang tawang walang anumang saya. Wala kang alam? Ang EC ng Imperial Group walang alam sa ginagawa ng sarili niyang kumpanya. Miguel, wag mo naman akong gawing tanga. It's a multi-billion peso conglomerate, Leanne. There are hundreds of subsidiaries. Don't micromanage every single case they handle. Depensa niya, ang kanyang boses ay tumataas na rin, puno ng desperasyon. Pero napakagaling ng timing, di ba? Patuloy nito, lumalakad paikot sa mesa na parang isang abogadong nagtatanong sa isang kriminal. Ang ama ng babaeng kailangan mo para sa isang peking kasal ay bigla na lang makukulong dahil sa isa sa mga kumpanya mo. At ikaw, bilang isang magiting na tagapagligtas, biglang darating para mag-alok ng tulong. Napakagandang kwento. Napakagaling na pag-arte. Ang sakit sa mga salita nito ay mas matindi pa kaysa sa isang pisikal na suntok. Nakita niya ang lalim ng kanyang pagkakasala, hindi dahil sa krimen na hindi niya ginawa, kundi dahil sa paglalagay niya kay Leanne sa sitwasyong ito. Ang kanyang pagiging makasarili, ang kanyang paggamit sa kanya para sa sarili niyang mga layunin, ang nagbukas ng pinto para sa laso ni Isabela na pumasok. Hindi ko alam, Leanne. Maniwala ka, pagmamakaawa niya. Pero aalamin ko. Promise you, aalamin ko ang totoo. Tumalikod si Leanne sa kanya, niyakap ang sarili. Umalis ka na. Ayoko munang makita ang pagmumukha mo. Ang bawat salita ay isang pagtataboy.
Iniwan siya ni Miguel na nakatayo roon, pakiramdam ay mas talunan pa siya, kaysa noong araw na iniwan siya ni Isabela. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Sa halip na matulog, tinawagan niya si David. I need everything you can find on the estafa case against Cardo Reyes. Utos niya, ang boses ay malamig at mapanganib. I want to know every person involved, every document signed, every single detail. And David find out who in our subsidiary approved this. I want a name. Now. Kinabukasan, ang Imperial Group ay naging isang pugad ng mga bubuyog na nagugulo. Si Miguel, kasama si David, ay naghalughog sa bawat file, bawat email, bawat transaksyon na may kaugnayan sa kaso. Si Lian naman ay nagkulong sa kanyang silid, tumatangging kumain o makipag-usap kaninuman. Ang mansyon ay napuno ng isang mabigat at nakakamatay na katahimikan. Sa loob ng 24 na oras, natagpuan nila ang pangalan. Si Amy Ledesma. Isang vice president sa subsidiary na may hawak ng kaso. Isang taong may malinis na record, ngunit may isang kahinaan, isang anak na may malaking pagkakautang dahil sa pagsusugal. He was being blackmailed, sabi ni David, inilapag ang isang folder sa mesa ni Miguel. Si Isabela Sandoval ang nagbabayad ng utang ng anak niya. In exchange, si Ledesma ang gumawa ng mga peking ebidensya para idiin si Mang Cardo. Get me a recording device, sabi ni Miguel, ang mga mata ay nag-aapoy. And set meeting with Ledesma. Tell him it's about his promotion. Kinahapunan, dumating si Ledesma sa opisina ni Miguel, ang mukha ay puno ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na naglaho nang makita nito ang mga dokumentong nakakalat sa mesa ni Miguel, mga bank record ng pagbabayad ni Isabela sa mga kasino. I think we need to talk about your real benefactor, Dim Ledesma, simula ni Miguel. Pagkalipas ng isang oras, umalis si Ledesma sa opisina na putlang-putla, iniwan ang isang buong pag-amin na nakarecord sa isang maliit na digital device. Hawak na ni Miguel ang baril. Ngayon, kailangan na lang niyang harapin ang taong bumaril. Alam niyang hindi maniniwala sa kanya si Lian kung siya lang ang magpapaliwanag. Kailangan nitong marinig ang katotohanan mula mismo sa bibig ng demonyo. David, tawagan mo si Amy Sandoval, utos ni Miguel. Tell her I'm willing to give her whatever she wants. I'm leaving Lian. Just tell her to meet me at the house tonight. And one more thing, make sure Lian is in the living room when she arrives. Whether she likes it or not. Nang gabing iyon, pinilit ni Manang Elsa si Lian na bumaba. Pagbilin po ni Sir, Ma'am. Importante daw po. Naupo si Lian sa sofa, ang mukha ay blanko, ang puso ay manhid. Pumasok si Miguel, at sa likod niya, si Isabela, na may isang mapagtagumpay na ngiti sa kanyang mga labi. I'm glad you came to your senses, Miguel, sabi ni Isabela, lumapit at humalik sa pisngi nito. Tumingin siya kay Lian na may pang-aasar. I told you. Hindi kayo bagay. What do you want, Isabela? Tanong ni Miguel, ang boses ay walang emosyon. Simple lang. I want you back. I want my place back. And I want her, sabi ni Isabela, itinuro si Lian, out of this house, out of our lives. Gusto kong makita siyang bumalik sa putikan kung saan siya nanggaling. Umupo si Isabela sa tapat ni Lian, na parang isang reyna na muling umukupa sa kanyang trono. And for your father? Well, he can stay in jail. He deserves it, iyon ang napapala ng mga taong humaharang sa daan ko. Napatayo si Lian eh. Hayop ka. Wala kang puso. Puso, tumawa si Isabela. Darling, sa mundong ito, ang puso ay isang kahinaan. Power is everything. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. So you admit it, tanong ni Miguel, na kanina patahimik na nakatayo sa isang tabi. You admit that you framed her father. Ang ngiti ni Isabela ay lumawak pa. Of course, we did. It was brilliant, wasn't it? Ginawa kitang kontrabida sa sarili mong love story. At itong si Tinderella, naniwala agad. Ang dali niyang paniwalain na isa kang halimaw. Kasi sa totoo lang, Miguel, may bahid ka na talaga ng pagiging halimaw. Sa sandaling iyon, inilabas ni Miguel ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Isang boses ang umalinggaw sa buong sala. Ang boses ni Amy Ledesma.
Nanginginig, takot, at isinasalaysay ang bawat detalye ng plano ni Isabela. Si Ihimea Sandoval po ang nag-utos sa akin. Binayaran niya po ang utang ng anak ko. Sinabi niya po na kailangan naming idiin si Cardo Reyes para magipit ang anak niya at mapilitang lumapit kay Sir Miguel. Ang mapagtagumpay ng ngiti sa mukha ni Isabela ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang anyo ng purong pagkabigla at galit. Para siyang isang ahas na biglang pinutulan ng ulo. Tumingin siya kay Miguel, ang mga mata ay nanlilisik. "You tricked me," sigaw niya. "No, Isabela," sabi ni Miguel, lumalakad palapit sa gitna ng sala, ang cellphone ay nakataas pa rin na parang isang sandata. "You showed your true colors. And this time, everyone sees it, see." Pumasok ang mga security guard, kasama si David na may hawak na telepono. "The police are on their way, ma'am." Nagsimulang magwala si Isabela. "You can't do this to me. I am Isabela Sandoval. Miguel, you will pay for this." Pare-pareho kayong magbabayad. Habang kinakaladkad ng mga security guard si Isabela palabas, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina hanggang sa tuluyang nawala. Katahimikan. Isang mabigat, nakakabinging katahimikan ang pumuno sa silid. Ang katotohanan ay nailantad na. Ang demonyo ay natalo na. Ngunit ang mga sugat na iniwan nito ay malalim at sariwa pa. Dahan-dahang lumingon si Miguel kay Leanne. Ang galit sa mga mata nito ay wala na, napalitan ng pagkalito, sakit, at isang bakas ng pagsisisi. Ang katotohanan ay naroon na, ngunit ang pundasyon ng kanilang relasyon, isang kontrata, isang kasinungalingan, ay basag pa rin. Leanne. Sabi ni Miguel, ang boses ay puno ng sakit at pagsisisi na hindi na niya itinago. "Patawarin mo ako. Alam kong nagsimula tayo sa isang kasinungalingan, pero ang nararamdaman ko para sa'yo totoo yun." Napatingin si Leanne sa kanya, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi malinaw kung para kanino ang mga luhang iyon. Para ba sa kanyang ama? Para kay Miguel? O para sa kanyang sarili na naligaw sa pagitan ng puso at duda? Hindi siya sumagot. Nanatili lang siyang nakatitig, hinahayaan ang mga luha na maging tanging saksi sa pagkawasak ng kanilang mga puso. Lumipas ang 2 linggo na parang isang panaginip. Ang kaso laban kay Isabela Sandoval at sa mga kasabwat nito ay mabilis na umusad, salamat sa bigat ng pangalan ng Imperial. Si Mang Cardo ay pinalaya. Ang araw ng kanyang paglaya ay isang halo ng luha at tawa. Nang makita ni Leanne ang kanyang ama na naglalakad palabas ng gate ng bilangguan, hindi bilang isang preso, kundi bilang isang malayang tao, isang bigat na hindi niya namalayang pinapasan niya sa loob ng mahabang panahon ang biglang nawala. Tumakbo siya at niyakap ito ng mahigpit, inilabas ang lahat ng sakit at takot na kinimkim niya. "Salamat sa Diyos, Tay. Ligtas na kayo," umiiyak niyang sabi. "Salamat sa iyo, anak," sagot ni Mang Cardo, hinahaplos ang kanyang buhok. "Salamat sa hindi mo pagsuko." Sa likod nila, tahimik na nakatayo si Miguel, pinapanood sila mula sa malayo, nagbibigay ng espasyo. Siya ang nag-ayos ng lahat, ang mga abogado, ang mga papeles. Ngunit sa pagitan nila ni Leanne, may isang malawak na espasyo na hindi kayang punan ng kahit anong legal na dokumento. Ang kontrata nila ay opisyal ng pinawalang bisa. Sa mata ng batas, hindi na sila mag-asawa. Umuwi si Leanne kasama ang kanyang ama sa kanilang maliit na bahay sa Quezon City. Bumalik siya sa dati niyang buhay. Ngunit may nagbago. Habang nagtitimpla siya ng kape para sa kanyang ama sa kanilang lumang kusina, napansin niyang iba na ang pakiramdam. Ang dating masikip na espasyo ay tila mas lumuwag. Ang dating buhay na simple ay tila may kulang. Hinahanap-hanap niya ang katahimikan ng malawak na hardin. Hinahanap-hanap niya ang amoy ng mga puting rosas. Hinahanap-hanap niya ang isang presensya na malamig sa una, ngunit nagbibigay ng isang init na hindi niya maipaliwanag. Isang hapon, habang nag-uusap sila ng kanyang ama sa kanilang munting sala, tinanong siya nito. "Anak, ano na ang plano ninyo ni Miguel?" "Napayuko si Leanne. Wala na po kami, Tay. Tapos na po ang usapan namin." Ang usapan sa papel, sabi ni Mang Cardo, ang boses ay malumanay. Pero ang usapan ng puso. "Leanne, nakita ko kung paano kanya tingnan. At nakita ko rin kung paano ka nag-aalala para sa kanya noong mga panahong iyon.
Ang isang pagkakamali sa simula ay hindi nangangahulugang pagkakamali na rin ang magiging wakas. Ang mga salita ng kanyang ama ay tumago sa kanyang puso. Totoo ang sinabi nito. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan at sakit, may isang damdamin para kay Miguel na hindi niya kayang itanggi. Isang damdaming totoo. Kinabukasan, bumalik siya sa CAF kung saan siya dating nagtatrabaho. Niyakap siya ng kanyang mga dating katrabaho. Ang pagbabalik sa pamilyar na lugar ay nakatulong, ngunit hindi nito napunan ang puwang sa kanyang dibdib. Habang nagsisilbi siya ng kape, palagi siyang napapatingin sa pinto, kalahating umaasa, kalahating natatakot na makita ang isang pamilyar na figura. Isang hapon, habang nag-aayos siya para umuwi, isang lalaki ang pumasok sa CAF. Hindi ito naka-Amerikana. Hindi ito mukhang isang bilyonaryong si. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at pantalon. Ngunit ang tindig at ang mga matang iyon, kilalang-kilala niya. Si Miguel. Tumayo ito sa harap niya, hindi sa paraan ng isang amo, kundi sa paraan ng isang taong hindi sigurado sa kanyang sarili. Sa kanyang mga mata, wala na ang dating yelo. Ang nakikita niya ngayon ay isang halo ng pag-asa at takot. Liane, sabi nito, ang boses ay bahagyang magaspang. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Walang sinabi si Miguel. Sa halip, may kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang sobre na mailamang pera. Hindi ito isang bagong kontrata. Isa itong susi. Isang simpleng susi. Inilapag niya ito sa counter sa pagitan nila. Ito ang susi sa bahay ko, sabi niya, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng isang emosyon na dati niyang inaasam-asam. Hindi bilang asawa sa kontrata, kundi bilang ikaw. Kung handa ka na, bukas ang pinto para sa'yo. Walang patakaran. Walang kasinungalingan. Ako lang at ikaw. Hindi siya nito pinilit. Hindi ito nagmakaawa. Ibinigay lang nito ang alok at ang desisyon ay nasa kanya. Hihintayin kita, Liane, sabi nito. Gaano man katagal. Pagkatapos noon ay tumalikod na ito at umalis, iniwan ang susi na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng CAF. Pinulot ni Liane ang susi. Ang lamig ng metal ay naging mainit sa kanyang palad. Sa loob ng ilang araw, ang susing iyon ay nanatili sa kanyang bulsa, isang mabigat na paalala ng isang pagpipilian. Pinakinggan niya ang kanyang isip na sumisigaw ng pag-iingat at takot sa sakit. Ngunit pinakinggan din niya ang kanyang puso na bumubulong ng pagpapatawad at ng isang pangalawang pagkakataon. Isang linggo pagkatapos noon, nagising si Liane na may isang malinaw na desisyon. Nagpaalam siya sa kanyang ama. Sumakay siya ng taxi. At habang tinatahak ng sasakyan ang daan papuntang Forbes Park, ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kalmadong determinasyon. Huminto siya sa harap ng malaking gate. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya isang babaeng ibinebenta ang sarili. Isa siyang babaeng pumipili ng kanyang sariling landas. Pumasok siya sa loob. Ang mansyon ay tahimik. Nakita niya siya sa hardin, nakatayo sa harap ng mga puting rosas, na ngayoy masigla at namumukadkad. Nakatalikod ito, ngunit tila naramdaman nito ang kanyang presensya. Dahan-dahan itong lumingon. Nang makita siya nito, isang emosyon ng purong kaluwagan at hindi makapaniwalang saya ang gumuhit sa mukha nito. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang tunay, taos-pusong ngiti na ngayon lang niya nakita. Nilakad niya ang distansya sa pagitan nila. Walang nagsalita. Nang makarating siya sa harap nito, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay nito. Handa ka na bang magsimula muli? Tanong ni Miguel, ang boses ay puno ng pag-asa. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito. Tumingin si Liane sa kanilang mga kamay na magkahawak at pagkatapos ay sa mga mata nito. Nakita niya roon ang kanyang hinaharap. Isang hinaharap na hindi perpekto, ngunit totoo. Ngumiti siya, isang ngiting nagmumula sa isang pusong naghilom. Miguel, sagot niya, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Sabay nating itayo ang pundasyon natin. Sa ilalim ng araw, sa gitna ng hardin ng mga puting rosas na sumisimbolo sa mga bagong simula, dalawang nasirang puso ang sa wakas ay natagpuan ang kanilang daan patungo sa isa't isa, handang magtayo ng isang pundasyong binuo hindi sa kontrata, hindi sa kasinungalingan, kundi sa pagpapatawad at sa isang pag-ibig na mas matatag dahil sinubok na ito ng katotohanan.